natin sa ano, yung mic na ano, yung ganun, yung wireless, yung nakakabit dito. Meron yan. Alamin natin, searching mo nga yun. Din. Sa Lazada at saka sa ano, Shopee kung kano yan. Alam ko meron yan eh. Hindi ko na sinisearch eh. Hindi, kahit hindi piso, alamin mo lang kung magkano. Mina. Okay, start tayo. Okay, magandang umaga sa ating lahat. Tayo po ay magsisimula na sa ating Kundun Watch. Welcome po kayo sa mga manunod po sa YouTube channel, sa FB. Kayo po ay really welcome na makipag-join, sumama sa amin pong Kundun Watch sa umagang ito. Kung kayo ay hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, pwede po kayo mag-subscribe sapagkat malaking tulong po yan para tumas naman yung ating po YouTube channel. So ngayon tayo siguro ay magsisimula na para papurihan po natin ang Panginoon.
namin sinasamba. Dinadakila ka namin, Panginoon, sa umagang ito, God, sapagkat karapat dapat ang purihin, sambahin ng basa sa amin na rito, Panginoon. Sa umagang ito, Diyos, nagpapasalamat kami sa iyong gabay, sa iyong patnubay at sa iyong pag-iingat, Panginoon. Ay sama sa amin, O God, na iyong iningatan mo, Diyos, upang kami na iyong mapahamak, Panginoon. Kaya sa umagang ito, muli kami nagising, maayos, Panginoon, at ligtas. Kaya narito kami upang purihin ka, sabayin ka at pasalamatan ka, Panginoon, sa pamamagitan ng mga papuring awit na aming awitin sa araw po ito, Diyos. Ikaw ang aming itinataas, ikaw ang aming dinadakila sa mga oras po ito, Diyos. Salamat sa umaga ito, God. Hindi lang yung mga salita na mga papakinggan mamaya, Panginoon, na siyang pagkain ng aming espiritu, Panginoon, upang patuloy na lumakas ang aming buhay spiritual sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Kaya pinupuri ka namin at dinadakila ka namin sa mga oras po ito, Diyos. Hallelujah. Tuloy po natin sa dakilain sa bayan ng Diyos sa umaga nito. There's a glory, Jesus. You, my desire, all consuming fire,
Panginoon, ang aming mga papuri, Panginoon. Ang mga awitin ito, Diyos, ay inaalay namin bilang pagsamba, luwalhati, pagdakilan, nilakilang pangalan, Panginoon, sa lugar nito, Diyos. Ikaw ang aming tinataas, ikaw ang aming tinadakila, sinasamba, Panginoon. Sa pamamagitan ng mga papuring awit na ibinigay niyo po sa amin, Panginoon. Para sa mga pamamagitan nito, Ama, ikaw ay aming masasamba, Panginoon, sa Espiritu at sa katotohanan sa mga bagay na hindi namin nahihipo at nakikita, Panginoon. Kaya puliin ka ulit, Panginoon. Samahan niyo po kami sa umagang ito, Diyos. At patuloy ka namin diyan nakilain sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Sa pangalan ni Jesus, sa lahat ng sabi na, Amen. Amen. Yeah. Gandang umaga sa ating lahat. No? Sa umagang ito ay kami ay nagagalak at natutuwa sapagkat alam po namin nandiyan kayo kasama namin sa aming pagpupuri sa ating Diyos sa lugar na ito. Salamat sa inyo. At yan, tayo po ay patuloy na magpapasalamat sa Panginoon. Una, ako muna yung papasalamat sa Diyos dahil siyempre, nandyan patuloy ang kanyang gabay, ang kanyang proteksyon, ang kanyang sa atin na sa magdamag ay nandun ang patuloy na pag-ingat niya sa atin. Kaya salamat sapagkat muli tayong nagising na maluwalhati, ligtas. Yan, isa sa bagay na pinasasalamatan natin sa Panginoon. At yan din sa mga pagpapala na patuloy na pinagkakalabis sa ating financially, materially, spiritually, na kailangan natin habang tayo ay narito sa mundo nito. Kaya purihin ang Panginoon sa umaga nito. Okay, kay Sir Karim. Antok-antok. Video. Pray ng Panginoon sa umagang ito. Kaya talaga naman daming at least wala talagang tulugan. Parang manok ba na pipikit. Reklamo. Hindi ka naman pinipigilan matulog eh. Kasi nakakagulat eh. Tuloy kagabi. Tuk na talaga gusto mong matulog. Kasi may mga mga dumadaan sa buhay pa. Tutulog ka na lang dahil nag-aaway. Pusa, tao. Parang Panginoon dahil araw ng linggo, gising pa rin tayo ng maaga. Kaso nga lang, nagpupugak-pugak pa. Kaya nga meron tarang cellphone yung sinacharge dapat tayo eh. Yung katulad nito, sinacharge tayo ni Lord. Sa kanyang mga salita, sa kanyang mga awitin para mawala ang mga kabigatan sa buhay. Amen. Salamat. Pa rin kayo mag-warm up po tayo. Salamat sa Panginoon at patuloy niya tayong ginaguide sa umagang ito. Hindi nawawala yung don't watch. Pinapasalamatan ko sa kanya. Papuri pa sa salamat sa umagang. Dahil Sir Karim, papasalamat siya dahil siyempre, bagamat maraming, kasi sa lugar po namin dito, maingay talaga. Talagang magdamagan yung mga tao rito. No? Kaya sabi nga ay talagang gano'n, tanggapin na lang. Kasi maraming disturbo. Diyan ang mga pusa, nag-aaway, mga tao, maingay, no? Kaya gano'n talaga. Kaya patuloy na papasalamat tayo sa Panginoon na bagamat gano'n, ang lugar na ito ay nagpapasalamat ng pupuri tayo sa Diyos. So ngayon ay darako tayo sa pinakamahalagang bagay, yung salita naman ng Panginoon na ating mapapakinggan, no? At kasama na rin mga si Pastor Romy sa kanyang testimony, magpapasalamat din siya bago sa salita ng Diyos. Sabagkat napakalaga po ng salita ng Panginoon sa buhay po natin.
habang Then- mayroong pang salita ng Diyos na ating Then- nababasa Bukas na sa ng Biblia. baso. Na Biblia po yung salita ng Diyos. Ano tayo? Kaya wala na pong Biblia, wala na salita ng Diyos. No? Kaya hanggat mayroong pang Biblia na nababasa natin, napapakinggan pa po natin ang salita ng Diyos. Kaya tawagin natin si Pastor Romy na siyang magdadala po ng salita ng Pinoon sa umaga nito, pati na kanyang testimony. Amen. Magandang umaga po, no? Purihin ng Panginoon dahil ito pa rin tayo, no? Lumipas ang isang linggo. Ito nga, yung pinaka-importanting araw sa ating buhay, no? Ang araw ng linggo. Purihin siya dahil patuloy na tayo ay kanyang binibigyan ng sa kabila ng lahat ng struggle, no? Kasi struggle talaga eh. Itong Don Watts na to kasi nga gaya nga ng sinabi ng ating pastor na maingay talaga rito. Hindi ka talaga makatulog ng ayos. Pero purihin ang Panginoon dahil ito pa rin tayo, no? Binibigyan niya tayo ng kalakasan at patuloy na magampanan natin ang ating tungkulin, ang gawain para sa Panginoon. Purihin din ang Panginoon. So dako tayo sa ating pag-aaral. Buksan natin ang ating mga Biblia sa Aklat ng Santiago, Kapitulo 2. Kapitulo 2. No? Talatang 11. Sabi rito, nakita na ba? 11. Santiago, Kapitulo 2, talatang 11. 20. Sabi niya rito, ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay isa, mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay nagsisisampalataya at nagsisipanginig pa. So tayo po ay panandalian manalangin, no? Bibigyan ng galang sa salita ng Diyos. Panginoon, dakilang Diyos, maraming pong salamat muli sa pagkakataon na ipinagkalagyo sa amin po kami makapag-aaral ng iyong mga salita. Maraming salamat, Panginoon, sa umaga nito. Panginoon, na patuloy na Panginoon na pinagkalagyo sa amin. Panginoon, na may pinagkasan at patuloy na kami makapaglingkod sa iyo. Puring ka, O Diyos, sa aming pag-aaral. Nawa po, Panginoon, na samahan niyo po kami gabayan, Panginoon, at ito po'y maunawaan namin, Panginoon. At tumimo po sa aming mga puso isipan. Maraming po salamat po Diyos. Hindi namin ba ng Espiritu na patuloy kami po ipangunahan sa pangalan sa samit na langit. Pagod po salamat. Amen. So, meron bang pagkakaiba ang mananampalataya sa Kristiyano? Meron bang pagkakaiba ito? Ano ba pagkakaiba nito? Kung meron siyang pagkakaiba, ano yun? Sa inyo palagayan, may pagkakaiba ba ang Kristiyano sa mananampalataya? Ito Kristiyano eh, basta may pananampalataya. Kaso nga lang, may pananampalataya kasi bagay sa Diyos. Pero yung mga Kristiyano, parang, yung Kristiyano kasi, Kristiyano na pa, may pananampalataya, minsan wala. Kasi Dalawa. ang kaibahan ng Kristiyano at mananampalataya, ang ibig sabihin sa ng Christian, loyal ka kay Kristo. Pagka tinawag kang Christian loyal ka kay Kristo. Ang pananampalataya naman, Pananampalataya. pangkalahatan siya. Sino ka man, o ano ka man yung ano mo, kaya pananampalataya. Ibig sabihin, kung sino man tinatawagan mo, yun ang pinananampalatayaan mo. Pero hindi ka Kristiyano. Pero meron kang pananampalataya. Amen. Diba? Meron kang pananampalataya, pero hindi ka Kristiyano. Kasi hindi ka naman talaga nananampalataya kay Kristo Ang Kristiyano, yung mga naniniwala kay Kristo. Kumbaga ka, di ba, dito sa lugar, sa ano natin, meron tinatawag na Bilmanyan, meron tinatawag na Nonarian. Nora, di ba? Oh. Kaya pag sinabi sa Bilman yan sila, ibig sabihin, naniniwala sila kay Bilma. Kasi Bilman yan sila Di ba? Oh. Pag sinabi Noran yan, na kay Nora sila naniniwala.
So, ganun din si Kristiyano. Kaya pag tinawag kang Kristiyano, ibig sabihin, loyal ka kay Kristo. Si Kristo lang ang iyong sinasampalatayanan, pinaglilingkuran. Pag sinabing mananampalataya ka lang, sino ang iyong pinanampalatayanan? So, okay, no? May malaki pagkakaiba niyan eh. Kasi yung mananampalataya, marami kasing mananampalataya, no? Yung mananampalataya, sila ay mananampalataya according sa kanilang pinaniniwalaan, no? Halimbawa, ang mananampalataya naniniwala merong Diyos, no? Mananampalataya na naniniwala sila kay Kristo, di ba? No? Pero ang tanong, ginagawa ba nilang Panginoon ng ating Panginoon sa Kristo? Naniniwala lang sila na ang ating Panginoon ay Diyos, di ba? Kaya nga sinabi nga, kaya nga doon pumasok yung kaya nga sinabi nga rito, no? Dito nga sinabi na na sa 18 Oo, sabihin ng isang tao, ikaw ay mayroong pananampalataya at ako'y mayroong gawa. Pakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang hiwalay sa mga gawa. At ako, sa pamagitan ng aking gawa, ay pinakita sa iyo ang aking pananampalataya. Ito yung Kristiyano. Yung Kristiyano, may pananampalataya na mayroong gawa. Ano yung gawa na yon? Nakikita yun sa bunga. No? Sa bunga ng isang Kristiyano. At ang Kristiyano ay may Kristo talaga sa puso. No? Kaya nga sinabi ng Panginoon, di lahat na tumatawag, nakakilala sa akin tumatawag ng Panginoon ay maliligtas. Kasi marami kasing, dito pumapasok yung paniniwala na walang pagsunod, no? Yung paniniwala na walang kalakip na gawa. Kaya kung sasabihin, dito makikita dito pala, makikita na natin na kailangan, pag nanampalataya ka, andun pa rin yung iyong pagsunod, no? Yung kasi yung pagsunod unang-una sa isang Kristiyano, pag sinabing pagsunod ng Kristiyano, kasi pag tinawag na Kristiyano, may Kristo sa puso, di ba? Amen? May Kristo sa puso yan eh. Ang isang mananampalataya na naniniwala sa Panginoon, gaya sinabi ko, hindi naman ginagawa ang Panginoon ng ating Diyos, walang Kristo sa puso yan, di ba? Naniniwala lang. Nananampalataya sila ayon sa kanilang pinaniniwalaan. Amen? So, doon natin makikita. So, dito, i-unmask natin sila eh. So, dito, pagkaaralan natin, no? Yung, ano ba yung mananampalataya at ang Kristiyano. Diba? So, magkaiba eh. Unang-una, ang mananampalataya ay nininiwala kay Jesus. Tama yun. Ngunit ang isang Kristiyano ay sumusunod sa kanyang utos. Amen? Laki, di ba? Naniniwala sila kay Jesus, pero wala silang pagsunod. Kaya nga dito sinabi niya sa James na kailangan may kalakip na gawa. Ipakita mo ang pananampalataya mo. Ipapakita ko na walang kalakip na gawa. Ipapakita ko yung pananampalataya ko may kalakip na gawa. Yung pananampalataya may kalakip na gawa, yun ang tunay na Kristiyano. Di ba? Yun yung tunay na may Kristo, kaya nga Kristiyano eh. May Kristo sa buhay, sa puso, may Kristong pinapanginoon. No? So doon makikita, unang-una na, di ba? No. At ayon nga sa Bible, di ba? Yung sinabi niya na obedience is better than sacrifice. Di ba? Parang ganun din yan eh. Nananampalataya ka. Ako naman ay Kristiyano. Naniniwala ka sa Panginoon. Ako naman ay may Kristo sa puso. Sino sa atin dalawa ngayon ang sumusunod sa Panginoon? Siyempre yung Kristiyano. No? Kasi yung Kristiyano, nandoon na nakalakip na yung pangalang Kristo eh. Sa Kristiyano, di ba? So, malaki yung pagkakaiba, di ba? Kasi ang Kristiyano may pananampalataya na sa Panginoon, may pagsunod pa, at ginagawa pang Panginoon ang ating Diyos, di ba? So yun. Pangalawa, i-unmask natin sila, no? Kasi ito talaga sa totoo lang,
Kaya dito, nadidistinguish natin yung tunay na Kristiyano at hindi tunay na Kristiyano. Di ba? So, pangalawa, ang mga nananampalataya, no, o naniniwala, nagsisimba sila kapag holidays. Di ba? Yun ang mananampalataya. Pero ang isang Kristiyano, alam niya na ang isang komunidad ng iglesia ay paradigma na sa kanilang pananampalataya. Ibig sabihin ng paradigma, ibig sabihin, ito na talaga yung ating routine. Yung isang komunidad tayo na mananampalataya ng ating Panginoon sa Kristo na sumasamba sa iglesia. Kasi kung pag-aaralan natin ang church, wala kang mababasa roon na ang church, ang meaning ay simbahan. Ang nakalagay, sabi nga sa Matthew 16:18, di ba? Thou art Peter, upon this rock I will build my church. Ikaw, Pedro, sa batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Hindi po simbahan. Kasi pag simbahan, ay hindi yun yung mga tinawag ng Panginoon. Iba yung simbahan, di ba? So, yung mananampalataya, nagsisimba sila. Tayo naman, sumasamba. Amen? So, magkaiba, laki, di ba? Yan ang pagkakaiba. So, pangatlo, yung naniniwala o yung mananampalataya ay nagbabasa sila ng kanilang Biblia kapag ang mga bagay ay hindi mahirap sa kanila. No? Hindi mahirap sa kanila. Ang isang Kristiyano, anong ginagawa? Regular na nagbabasa ng Biblia. Amen? Regular. Ibig sabihin, sinesearch natin ang Bible, araw-araw, binabasa natin, binibigyan natin ng oras, binibigyan natin ng time. Sila, yung mananampalataya, naniniwala, pero kaya ngayon yung pagkakaiba eh. Naniniwala sila sa Panginoon, pero ang salita ng Diyos sa kanila ay ayon lang doon sa mga naayon din sa kanila. Di ba? Yung sinasala nila. Ibig sabihin yung Kung ano lang kung ano yung pabor sa kanila. pabor sa kanila. Yun, tama. Kung ano yung pabor sa kanila, tatanggapin nila yun. No? Tayo, lahat ng sinasabi sa Biblia, yung mga Kristiyano, pinaniniwalaan niya. Amen? Sila, hindi lahat pinaniniwalaan nila. Sinasala nila. Nasala, sasalain pa. So, di ba? Makikita natin, di ba? So, kaya tama dito si Santiago eh. Oo, naniniwala ka sa Panginoon. Maganda yan, mabuti yan. Ang diablo, nananampalataya rin. Nanginginig pa. Pero, nananampalataya siya, pero hindi niya Panginoon ang ating Diyos. Di ba? Ganun ang diablo eh. Di ba? Kaya dun nadideceive ng diablo ang tao. Di ba? Doon niya nadideceive ang tao. Doon sa ganung kanyang attitude. Di ba? Sa attitude niya yun. Pinakikita niya na meron siyang paniniwala, pananampalataya sa ating Diyos. Pero hindi naman siya sumusunod. Hindi naman siya nananampalataya. Kinakalaban niya na ang Diyos eh. Di ba? So, ganun yun. So, magkaiba, no? Magkaiba. Ano ba? Ang isang mananampalataya ay nananalangin kapag ang mga bagay ay hindi mahirap, maganda sa kanya. Pag ang mga bagay ay nagiging mahirap. Ibig sabihin, so ito naman, nagpapasalamat ang isang Kristiyano anuman ang kalagayan. Ibig sabihin, yung naniniwala sa ating Panginoon, nananampalataya, no? Nananalangin sila. Nananalangin sila kapag ang mga bagay ay nagiging mahirap. Ibig sabihin kung kailang hirap na hirap sila, doon pa lang sila tatawag sa Diyos. Di ba? Nasabihin nila, Panginoon, bakit bigyan mo kami ng ganito? Kung kailang hirap, doon lang nila naaalala ang Diyos. Doon lang sila nananalangin. No? Pagka merong isang matinding problema, mananalangin sila sa Diyos. Tapos anong mangyayari? Mangangako.
Panginoon, buhayin mo lang to. Ako'y nangangako na susunod na ako sa iyo. Pag Di hindi, ba? Oh, di ba? hanggang nguso Binigay na, pero sumunod ba? lang. Hindi. Hindi. Nguso lang. Nananampalataya, naniniwala yun ha. Pero hindi siya na, Hanggang nguso lang. hindi siya Hindi, talagang hindi tulay. buo, totoo. Oh. Tayo mga Kristiyano, anumang kalagayan natin, tayo ay nananalangin. Amen. Nasa mahirap man tayong kalagayan, nasa maayos tayong kalagayan, lagi tayong nananalangin. Amen? Ang laki ng pagkakaiba. Di ba? Ang laki ng pagkakaiba. Ang laki ng pagkakaiba. Tapos yung itong naniniwala na ito, nananampalataya, binabaloktot nila ang Biblia upang umangkop sa kanilang pamumuhay. No. Amen, di ba? Amen. Binabaloktot nila para umangkop sa kanilang pamumuhay. Ang isang Kristiyano ay gumagawa upang ang kanyang pamumuhay ay maging katulad ng mga turo ng Biblia. Di ba? Yan ang Kristiyano. Gumagawa siya, no? Upang ang kanyang pamumuhay ay maging katulad ng mga turo ng Biblia. Yan ang tunay na Kristiyano. So itong mga mananampalataya na naniniwala raw, imbis na paniwalaan yung salita ng Diyos, binabaluktot pa nila. No? Tuwid na, babaluktotin pa. Di ba? Yan yung sabi nilang nananampalataya sila. Naniniwala sila. Pero hindi sila Kristiyano. Iba talaga yung Kristiyano. Kasi pag sinabi... Kasi pag sinabi kasing Kristiyano, Christian, pangalan ni Christ nandyan eh. Di ba? Christian, si Christ iyan. Tama? Si Christ iyan. Pag ikay Kristiyano, sinuot mo ang ating Panginoon. Kaya tayo, ay ang paningin ng tao sa atin, para tayong isang bukas na aklat, binabasa ang ating buhay. Kasi ang alam nila tayo ay tagasunod ni Kristo. Di ba? Di ba? Tayo ay na kay Kristo. So, kaya ang isang tunay na Kristiyano, pagka nagkamali, marami na agad silang sinasabi. Di ba? Pero yung hindi tunay na Kristiyano, pag nagkamali, okay lang yan, tao ka lang. Di ba? Ganun. So, makikita natin. So, ang mananampalataya, nagsasakripisyo sila kapag maginhawa sila. No? Nagsasakripisyo sila pag maginhawa. Ang isang Kristiyano ay nagsasakripisyo anuman ang posibleng kahinatnan. Amen? Sacrifice talaga to eh. Ang pagiging Kristiyano, sakripisyo yan. Anuman ang ating kahinatnan, magkaroon man tayo o hindi, nagsasakripisyo tayo sa gawain. Okay? Ibinibigay natin ang buo nating oras, ang ating panahon sa gawain. Nagsasakripisyo tayo. May kainin man tayo o wala, nagsasakripisyo tayo. Ano man ang mangyari dyan, o mag-alisan man silang lahat, tayo nagsasakripisyo tayo. Di ba? Pero sila, anong ginagawa nila? Di ba? Pag maginhawa, doon lamang sila nagsasakripisyo. Parang hindi rin sakripisyo yun. Di ba? Hindi rin sakripisyo yun eh. Kasi meron. Oo, meron eh. Isa pa, ito. Ang mananampalataya, no? O yung naniniwala sa ating Panginoon, nag-iika po sila o nagtatay sila kapag walang panganib. Ibig sabihin yung maluwag ang kanilang kabuhayan. Walang panganib. Doon lamang sila nagbibigay. No? Nagbibigay ng kanilang sa Panginoon. Tayong mga Kristiyano, magbibigay ng ikapot natawag nating tithes and offerings, no? Ang isang Kristiyano, anuman ang panganib. Ibig sabihin, anuman ang panganib, meron man tayo o wala, nagbibigay tayo sa Diyos. Di ba? Nagbibigay tayo bukal sa ating puso. Itong mga naniniwala raw na to, nananampalataya raw sa Panginoon,
nagbibigay ito, minsan ano eh, yung tawag dito, paimbabaw ba? Para purihin ng tao. Di ba? Minsan, pagkatapos magbigay, magrereklamo. Di ba? Nagrereklamo. Okay. So, meron pang tatlo. Ang isang mananampalataya ay umaayon sa ilalim ng presyon ng kultura. Ang isang Kristiyano ay kumakapit na maigpit laban sa tukso. Amen? Sila, nasa kultura sila eh. Ano ba kultura natin ngayon? Di ba? Oh, doon sila nakatuon sa kultura. Tayo, ginagawa natin lahat, nilalabanan natin ang tukso. Kasi alam natin nandito ang tukso. Di ba? So, pangsyam, ibinabahagi nila ang kanilang pananampalataya kapag ito ay komportable sa kanila. No? Komportable sa kanila. Ngayon, ibinabahagi ng isang Kristiyano ang kanyang pananampalataya anuman ang senaryo. Anumang senaryo yan, kailangan ibahagi natin ang ating pananampalataya. Ha? So, ganun ang tunay na Kristiyano. And then, the last, sabi niya, alam ng isang mananampalataya ang tungkol kay Jesus. Ito totoo. Alam nila ang tungkol kay Jesus. Tayo mga Kristiyano, kilala natin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Eh? So, malinaw, no? Dito nakita natin, na-unmask natin yung tunay na mananampalataya kasi tunay bang mananampalataya yan? Kasi pag ikaw ay tunay na mananampalataya, dapat ay papanginoonin mo ang ating Panginoon. Hindi yung paniniwalaan mo lang siya. Di ba? At dapat nasa puso mo ang ating Diyos. Andun yung loyalty mo, kagaya na sinabi mo. Andun din yung pagsunod mo. At nakikita yung bunga ng pagiging mananampalataya mo. Di ba? Ako, para sa akin, hindi ko matawag na mananampalataya yung mga ganyan eh. Kasi, ano yan eh, kumbaga, hindi totoo yan eh. Fake yan eh. Fake yan eh. Naniniwala ka sa Panginoon, pero hindi mo siya sinusunod, hindi mo siya pinakikinggan. Paano mo ngayon sasabihin ikay nananampalataya sa Kanya? Di ba? Kaya yung sinasabi na, ng ibang paniniwala na by grace tayo, tama, tayo naligtas dahil sa biyaya ng Panginoon, di ba? Pero hindi pwedeng matapos na lang doon yun. Di ba? Hindi pwedeng matapos na lang doon yun. Kailangan pa nating i-work out to. Dapat di ba? sunod doon sa pinagagawa ni Kristo. Yeah. Kailangan nating i-work out. Kaya nga sabi, ikaw ay sangangal, sabi rito sa James, di ba? Na hangal ang tawag niya ron eh, ni James eh. Yung baog pa nga eh. Doon sa mga mananampalataya na mga kalakip na gawa. Kaya, paano mong sasabihin na wala tayong part doon sa kaligtasan na ibinigay sa atin ng Diyos? Meron. Nung sinampalatayanan natin siya, tinanggap natin ng Panginoon, isa na yun. Kasi may ginawa ka. Di ba? Isa na yun. Pangalawa, kailangan mong lakipan ng gawa. Yung pananampalataya, yung biyaya ng kaligtasan na ibinigay ng Diyos. O, di ba? Sabi nga ng Philippians, di ba? Work out. I-work out natin so. Kaya hindi pwedeng ligtas na ako eh. Biyaya ng Diyos yan eh. Ligtas, hindi pwede. Paano ngayon makikita yung bunga? At paano ka makikilala ikaw ay Kristiyano? Ikaw ay nakikita ka sa ano? Di ba? Kasi pagka ganun ang paniniwala mo, kahit huwag ka na mag-church, okay na sa'yo. Huwag ka na manalangin, okay na sa'yo. Ligtas ka na eh. Di ba? Di ba? Paano mong patutunayan yun na ikaw ay tunay na mananampalataya ng ating Panginoon? Di ba? Kaya sabi ko nga, kaya lagi kong pinipilit na igiit na ang pananampalataya ay walang pagkakamali ang pananampalataya eh. Walang maling pananampalataya. Kasi ang pananampalataya ay naka-address sa Diyos yan. Di ba? Sino ba sinasampalatayanan natin? Ang Panginoon, ang Diyos. Paano magiging mali ang iyong pananampalataya kung ang Panginoong Jesucristo ang sinasampalatayanan mo? Di ba? Walang pagkakamali sa pananampalataya. Ang pagkakamali ron
is yung paniniwala mong mali. Di ba? Nananampalataya ka, pero naniniwala kang yan ang Panginoon. Hindi mo naman siya ginagawang Panginoon mo at Diyos na tagapagligtas mo. Paano mo ngayon sasabihin na tama yung pananampalataya mo? Di ba? Sa ano mo. Pag mali ang iyong pananampalataya, ibig sabihin wala kang pananampalataya. Tama? Pag wala kang pananampalataya, mali ang iyong paniniwala. Tama? Pag mali ang iyong paniniwala, lalong wala kang pananampalataya. Ganun lang kasimple yan eh, logic nun eh. Di ba? Pag wala kang pananampalataya, ibig sabihin nun, wala talaga, hindi, mali na lahat. Mali na lahat. So doon natin makikita yung pagkakaiba. Kaya makikita natin yung tunay na nananampalataya at yung tunay na Kristiyano. Kung ito ay wala rito sa kanya yung mga bagay na nabanggit natin, hindi ito tunay na Kristiyano. Ito ay maaring nananampalataya lang. Naniniwala lang. Doon lang siya, stagnant na siya ron. Walang gawa. Wala. Hayaan niya yung milagro ng Diyos. Pag may milagro ang Diyos, ililigtas niya ako. Mali, di ba? Kaya yung sa Matthew 7 yun, di ba? Sabi niya, hindi lahat na tumatawag ng Panginoon ay maliligtas. Di ba? Hindi lahat. Yung lamang sumusunod. Alooban ng aking mga salamat. Di ba? Kaya, dun, sabi ko nga, ano ba pagkakaiba nito? Kasi, pag Kristiyano kasi, 100% na kay Kristo ka eh. Amen. Di ba? Kaya nga Kristiyano eh. Pero pagka sinabing ikaw ay believers lang, Wala. questionable yun eh. Di ba? Wala kang faith doon, believers ka lang eh. Maraming ganyan. Di ba? Kaya tayo, pinaunawa sa atin ng Diyos yan. Para makita natin yung totoo at hindi totoo. Hindi tayo mailigaw. Di ba? Mamaya may mag-aakay sa atin, maligaw tayo, yung pala. Madali kang mahal. Di ba? Kasi ang naaakay ng ganyan, alam natin yan. Pag ikaw ay naakay ka, hindi ka Kristiyano. Di ba? Hindi mo alam ang tunay na aral ng Diyos. Hindi ka matibay sa ano. Hindi wala kang ano. Yung mga naakay lang kasi yung mga nakatingin sa mga material na bagay. Kasi Hindi yun nga yung tunay offers yun. nila eh. Ibig sabihin, hindi ka tunay na Kristiyano. Hindi ka tunay na believers na mananampalataya ng ating Panginoon. Dapat alam mo yung tamang turo ng Biblia, ng salita ng Diyos. Di ba nabanggit natin kanina, ang mananampalataya lang o naniniwala lang ay binabaluktot ang salita ng Diyos. Tapos, binabasa lang ito pagka okay sa kanila, pero pagka wala na. Tayo, hindi kagaya natin. Tayo, ginagawa natin itong Kanin pa man dyan. batayan ng ating pamumuhay bilang isang tunay na Kristiyano. So, purihin ng Diyos yan. Pagpapahan natin. Baka may dadagdag kayo. So yan nakita natin yung kaibahan ng mga Kristiyano Gusto rin malalamig ng kape. at yung kaibahan ng mga mananampalataya. No? Kasi ang mananampalataya, kahit sinong tanungin mo na tao, meron silang pananampalataya. Pero pag tinanong mo, Kristiyano ka ba? Marahil sabihin na hindi. No? Kasi nga, hindi naman talaga sila nananampalataya kay Kristo. Amen. Kasi ang Kristiyano, ito yung mga loyal kay Kristo. Amen. Ipinaglalaban na si Kristo ay Diyos na nagkakamang tao. Naniniwala na si Kristo lamang ang kanilang tagapagligtas. Ito yung mga Kristiyano, tapat na naglilingkod sa Amen. Panginoon. Tunay na Kristiyano. Kahit anumang senaryo, nagsasakripisyo. Nagpapatuloy sa pagsunod ng mga katulad nito. Katulad ng ating Don't Watch. Isa yun sa mga gawain ng Kristiyano. Tulad ng mga prayer meeting, Makalangit na gawain. Bible study, Sunday service. Yan yung mga dapat gawin, sundin ng mga totoong Kristiyano. Kasi dapat silang naglilingkod sa Panginoon. Kasi nasana yung Panginoon, nandun sila. Kung mga kita mo, yung mga
dito sa atin dati, uso mga Narian, Bilyanman. Kung nasaan si Bilma, nandun sila. Mupunta talaga sila kasi nandun si Bilma. Mga die hard yan. Mga diehard, no? Mga loyal yan. Mga Pag loyal- nakakarinig mga sila ng loyalty kasiraan kay Bilma, Kay Nora. nakikipaglaban sila. Maglalaban nila. Paglalaban nila, talagang Idolism na yun. inaaway. Ganun din sa Kristiyano. Idolatry. Pag nalalaman ng mga Kristiyano na sinisiraan Huwag mo nila ilagay si dyan sa ano? Kristo, Wow. Magre-react. nagre-react at pinaglalaban nila. Kasi bawa pa talaga na. Pinaglalaban nila na ang ating Panginoon Diyos. Kasi mga Christian. Yun. So praying sa umagang ito na ay meron tayong natutunan, no, meron tayong napakinggan. Ito ay dapat isabuhay po natin. No? Sabi nga, kung salita ng Diyos, papakinggan lamang natin at hindi natin ito isasagawa, hindi natin isabuhay para lang tayong mga matingaw. No? Papasok sa kabilang tainga, lalabas sa kabilang tainga. So, dapat hindi po ganun dapat. Isabuhay natin ang salita ng Panginoon. Bilang mga Kristiyano, maglingkod tayo sa Panginoon ng tapat Watch tayo. Pastor. habang tayo ay nabubuhay. Don't watch. Hindi yung ano. Ano? Lord's Supper. Lord's Supper natin mamaya. Okay? At magpasalamat tayo sa Panginoon sa mga ganito. Sa mga nanood po sa YouTube channel, sa Facebook, welcome. Salamat sa inyong patuloy na pagsusubaybay, sa inyong panonood, at pagpalain kayo ng Panginoon. Hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa aming YouTube channel, Okay pa kaya isang please tanggol? subscribe po kayo. Malaking bagay po yan at malaking Salamat tulong yung para dadamihan kasi. makapagpatuloy kami sa aming paglilingkod sa ating Panginoon as a full-time pastor. Full-time po kami sa ministry, sa gawain. May tango pa din, di ba? At Pwede pa ang yun. Diyos po ay kung siya Oo, nagpaprovide ikaw ng nakakalam. pangailangan, sa pamamagitan niyo po ay Hindi pa naman yata nabuksan yun. pinagpapala po kayo ng Panginoon. Amen. Tayo yung mawit, ulitin pa natin good things with the girl for her. Hallelujah. At pag-closing prayer ng siguro ni Pastor mamaya. See the great forever, give thanks unto the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks, give thanks, be the great honor. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done. Oh, rise and now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done. Yes, Pastor. Yes, hallelujah. O Panginoong Diyos, maraming pong salamat po Diyos sa muli sa iyo, sa iyong paggabay sa amin Panginoon sa umagang ito. Sumba ka na. Maraming salamat sa iyong mga salita Ay, lala. at Wala kayo pasok na yun.
Tunay, Panginoon, na pinaunawa niyo sa amin ang kahalagahan ng pagiging tunay na Kristiyano ah, kaysa sa isang mananampalataya lamang na naniniwala sa ating Panginoon. Ngunit hindi nila ito ginagawang Panginoon at ang kanilang dakilan sa kapagligtas. Kami po nagpapasalamat, Panginoon, at kami po isa, Panginoon, sa mga Kristiyano na ito na Bayaran niya yan. na pinili nyo, O Diyos. Kaya kami patuloy na dumadalangin sa iyo, Panginoon, na patuloy na kami po pagpalain, Panginoon, ang iyong mga gawain, Panginoon, na kami binisang iyong mga lingkod, Panginoon, ay magpatuloy, anuman ang mangyari, Panginoon, ay walang maging hadlang, Panginoon, sa aming paglilingkod sa iyo. Yun ay, Panginoon, kami po ay napupulit pasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong kapangyarihan, O Diyos, at pagpalain niyo po ang aming gawain, Panginoon, mamaya, na kung saan, Panginoon, ay ikaw ay sasambahin at pupurihin, Panginoon. Sa dinadalangin namin ang aming mga kapatiran, Panginoon, na dalhin niyo po sila mamaya, Panginoon. Paalala niyo, Panginoon, na ang araw na ito ay araw para sa iyo, ganun higit sa lahat sa mga aming mga binisita, Panginoon. Dalangin po namin na ang katagumpayan, Panginoon, ng gawain mo mamaya. Purihin ka, O Diyos, patuloy na kami po ay iyong ingatan, Panginoon, at patuloy na pagpalain. Sa pangalan ng Jesus, sa aming dalangin, Amen. Amen. Okay, salamat sa inyong panonood na pagsusubaybay sa aming mga sa YouTube, sa FB, sa umagang ito. God bless you po. Muling pagkikita po mamaya sa ating pong Sunday service. God bless. Ay, mag-ano tayo.